Kailangan mo mag-aral. Hindi ko ako pagpintuhan yung mga challenges na sa pag-aaral. Every time na alam nyo, purihin si Lord, may mga nakakausap ko sa mga bata pa na nag-aaral ng course na inaral ko. Ang iba na tapos na. Marami ko sinasabi, based on, very valid. Hindi madali yan, pero kaya na kapag-iwala sa Diyos. So, life is always a battle. There will always be challenges in life, pero ang instruction ni Lord, be strong and be courageous. Magpakatatag at lakasan. Name it, you have it. Ibig sabihin, maaring wala doon sa mga binanggit, pero meron ka mga challenges niyo na kinakaharap. Ang sabi ni Lord, if you want to be successful, be strong and be very courageous. That's number one. God's instruction is very clear. Be strong and be courageous. Ito po, to be strong and courageous starts in the mind. Hindi yung pakitang gilas ka, makapat ako, malakas ang loob ko. Pero kung paglabas lang yan, hindi mo inupisahan sa isip mo. Pagdating ng challenges sa buhay, aakwas ka. Nung nag-aaral po ako, sa section namin, siguro mga 46 kami. 46 na nag-enroll. The other section, kung saan nandun si Ludo, kapatid ko, siguro mga 40 plus din. So almost 90 plus or almost 100 kami. Pero nung mag-graduate po kami 15. The two sections, 15. Grabe ang mortality. Bakit? Yung iba pag tinawag at hindi makasagot at iinsultuhin ang hindi makaya ng mga next meeting, wala na. So the students went down, paliit ng paliit, hanggang 15 ang nakapagpapos. What's my point? Nung sabihin ni Lord kay Joshua, be strong and be very courageous, dapat nakatatak sa isip ko. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, dapat nakatatak sa isip mo na labasan mo ang aking loob. So it's actually a mindset. Our mindset should be magpapakatatag at lalakasan mo ang aking loob dahil ito ang instruction ni Lord. Maliwanag? So this morning, ano man ang mga pinakaharap natin sa buhay, ang mindset natin, sabi sa Cebuana, ang mindset natin is lalakasan ko ang aking loob, magpapakatatag ako dahil ito ang instruction. So, we get our strength from God's instruction. Kumukuha tayo, humuhugot tayo ng lakas sa kinakaharap natin ng mga challenges sa buhay mula sa instruction ni Lord na makikita natin dito sa salita ng Diyos. So that's number one. Number two, be careful to obey God's word. Hindi lang na magpakatatag ka at maging malakas ang iyong loob, maging maingat sa pagsunod sa salita ng Diyos. Verse 7 and 8. Ito po ang sinasabi. Verse 7, be careful to obey all. Ayun nga. Akala ko, palakasan ng tinanong. Akala ko, basta matapat ako, okay na. Ang instruction pala ng Diyos is, be careful to obey all the law my servant Moses gave you, to the turn from it to the right or to the left. So maliwanag ko kay Joshua, kasi alalay siya ni Moses. Nandun siya nung ibigay ang Ten Commandments. Nandun siya nung ibigay ang mga ceremonial laws. Nandun siya nung ibigay ang iba't ibang mga panuntunin sa pamumuhay ng mga Israelites. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, be careful to obey all the law my servant Moses gave. Ang law na sinasabi dito, kasi during this time, hindi pa naman nasulat ang Biblian. So ang law na sinasabi dito, ang scripture na sinasabi dito, ang salita ni Lord na sinasabi dito, is the 5 books
of the Old Testament na tinatawag minsan ng Pentateuch or Torah. Yung limang aklat, yung muna available sa kanila, hindi pa available na portion na. So Genesis, ano ba po yung first 5 books of the Bible? First 5 books. Wow. Pahina. Genesis ang lakas. Genesis. Kung para sana. Kaya nga sabi ko, challenge ito na usapan natin ito eh. Challenge sa congregation ko natin ngayon. Yung how much do we know our Bible? Yung mga bata, nung may contest dito, para maramihan ng verse. Tapos nagpapalapat tayo kapag nag-memorize. Wow! What about us? Pag-memorize nga lang, limang aklas, pahinat. My point is, be careful to obey all the law. Sabi naman. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Mahirap ito. Kanina, be careful to obey all the law. Dito, keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to know. Ano sinasabi? To know everything. Kanina, be careful to obey all. Lahat. Dito, be careful to do everything. Maging maingat sa pagsunod sa bawat nakasulat. So, God's instruction for successful living, be careful to obey God's word. Maging maingat sa pagsunod sa salita ng Diyos. You know what? Ang sinasabi ng pagsunod. Be careful to obey. Obedience, my brothers and sisters in the Lord, is a game changer. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Ito po ay this will spell the difference between success and failure in life. I tell you, I have been old enough to say with conviction, without any fear of contradiction, that this word that have been with me almost all throughout my life spell the difference between success and failure. Obedience to God's word is God's way to unlock His blessings. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay pamamaraan ng Diyos. Hindi natin ito piling magulit. This is God's law. Sinabi na yung Lord na ang pagsunod sa kanyang salita, ito ang kanyang pamamaraan, susi sa pagtanggap ng pamamaraan. Sa pagiging matagumpay sa buhay. And so, God's instructions in obeying His word, pag binasa natin, balikan natin, be careful, maging manina. What does it mean? Ngayon, mga kapaganda, we are so privileged na nandito tayo sa generation na tinatawag ng digital world, information highway, technology, ang ganda. Napapadali ang buhay. Mag-order ka na lang ng online, darating na sa iyo, kaya lang simple ang pagbabayad. Kaya sabi nila, think before you click. Ang ganda na ng panahon natin ngayon. But meron din downside. Kaya, God's word is still very critical. Maging maingat po tayo. Hindi po sabihin ito. Maging maingat tayo sa kung ano aking pinapakinggan. Maging maingat tayo sa kung ano aking pinapasa. Ito ba ay sulit? Ito ba ay 100% yung word of God? Kung baka meron kakaunting lason, kaunting tweak or twist sa salita ng Diyos. Be careful. Maging maingat po tayo, sabi sa salita ng Diyos.
Be careful to whom you listen to, and be careful with what you read. Baka kala natin hulog ka pa yun, yung pala TikTok